Hallelujah, 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 hallelujah. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang isa sa pinakamakapangyarihang pangungusap o pahayag na naitala sa banal na kasulatan. Isa rin ito sa pinakapaborito ko at maaring paborito din ng marami sa atin. At ito ang binanggit, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang
maparusahan ang sanlibutan kung hindi upang iligtas sa pamamagitan niya. Marami po sa atin maaaring nagtatanong, noong isinugo ba ng Diyos Ama ang kaniyang bugtong na anak sa mundo, ay hinayaan o pinabayaan ba niya na maghirap at magpakasakit sa krus ang kaniyang anak na nag-iisa? Maliwanag na ang sagot dito, hindi. Ang ating Amang nasa langit kailanman hindi nagpabaya. Kailanman hindi pinabayaan ng Ama ang kaniyang anak. Kailanman hindi rin tayo pinabayaan ng Diyos Ama. Bakit? Dahil maaari ngang mas masakit para sa isang ama ang makita ang paghihirap ng kaniyang bugtong na anak. Sa bawat hirap at bawat pagpapakasakit ng anak, naroon ang isang amang patuloy na dumaramay at kumakalinga. Uulitin ko po, mga kapatid kay Kristo, sapagkat ito'y napakahalaga. Sa bawat paghihirap, sa bawat tiisin, at sa bawat pagpapakasakit ni Jesus Nazareno, naroon lagi ang Diyos Ama na patuloy na dumaramay at kumakalinga sa Kaniya. Ang paghihirap ni Jesus Nazareno, ipinahintulot mismo ng Kaniyang Ama dahil tayong lahat mahalaga sa Kaniya. Tayong lahat nais iligtas ng Diyos Ama. Kaya pati kaniyang bugtong na anak, ibibigay niya para sa bawat isa sa atin upang tayo ay maligtas. Ganito ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Hindi siya magdadalawang isip na isugo ang kaniyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kung kaya tayo ngayon ay may buhay at umiiral. Bakit? Dahil hindi madamot ang Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang mga biyaya at mga grasya kahit na maraming pagkakataon na hindi tayo karapat-dapat. Many times we do not deserve the blessings and graces from God. Maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming pangyayari, hindi tayo karapat-dapat sa mga pagpapala ng Diyos. Pero napakabuti ng Diyos Ama dahil hindi ang kasalanan ang kaniyang tinitignan. Kung hindi ang Diyos, tinitingnan niya tayo lagi, daladala at taglay ang pag-ibig, ang awa, ang kabutihan sa sanlibutan. Kaya nga si Jesus Nazareno, nung isinugo niya sa mundo, si Jesus ang naging mukha at habag ng Diyos Ama. Ang ating Nuestro Padre,
Jesus Nazareno ang naging tagapagligtas at tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Kaya nga sa kabila ng ating pagtalikod, sa kabila ng ating pagsuway sa Kaniyang kalooban, tayo pa mismo ang hinahanap ng Diyos Ama upang magbalik loob. Kung tutuusin, pwede namang tayong pabayaan ng Diyos. Kung tutuusin, pwede naman tayong wag pakailaman ng Diyos. Subalit, sadya siyang mabuti. Hinahanap at hinahanap niya tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating karumihan, dahil nais niya na sa tamang landas tayo ay tumahak. Dahil alam niya na ang ating kasalanan ang magdadala sa atin sa kamatayan at kapahamakan. Kaya nga dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kamatayan na dapat nahantungan natin, tutubusin tayo ni Jesus Nazareno upang ipanumbalik sa atin ang nawalang dignidad dahil sa kasalanan na ating ginawa at sa pamamagitan ng paglilinis sa atin. Tayo pa mismo pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Di po ba't napakabuti ng Diyos Ama para sa ating lahat? Napakabuti niya dahil tayo na ang nagkasala. Tayo pa ang Kaniyang hinanap. Tayo pa ang Kaniyang pinatawad. At tayo pa ang pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Basta tayong lahat marunong magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal, ang paalala sa ating paglalakbay. Huwag tayong matakot, pasanin at tanggapin ang krus sa ating buhay. Ang bawat paghihirap natin sa kasalukuyan may katumbas na kaligtasan at kaginhawahan sa darating na bukas. Ang krus pinagtagumpayan na ni Jesus Nazareno. Kaya ang krus sa ating balikat ay simbolo na ngayon ng pakikibahagi sa paghihirap ni Jesus Nazareno. Ang krus sa ating balikat, simbolo na at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.